Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang damo ka pa. Magkasama sa isang pahina, libre lang ang umintang sumikap. Umiyak, tumawa at manampalataya, hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, inabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, ika'y bibigyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa nisaya, kahit itinit na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 5. Episode 54. And today is December 19, 2023. And it's a Bible Tuesday night. Mhm. Good evening po sa inyo and Merry Christmas! Merry Christmas! Yes, good evening sa inyo. Okay. Wow. Hello po. Kamusta? Ito, busy-busy sa pagbabalot. Hello po. Kaya nga yung simbang gabi, Yes. siyempre, hindi naman basa na may paliwanag yan. Eh. Ako. Maganda ba yung mga paliwanag? Ay, Oo naman, Oo senyor. naman. Oo naman. Very good talaga. Ayan. Buti, kinakasihan tayo ng Diyos ng talino. Yes. Lord. Yan. At napapaliwanag natin yung mga mahihirap ng mga bagay-bagay. Oo. Yan natin maririnig sa simbang gabi. Siya lang po, si Senyor lang yung kakaiba ang paliwanag. Marami nga nagsasabi hindi naman nagbubuhat tayo ng bangko. Magaling pa raw sa pare. Oo naman. Actually, hindi naman po tayo magaling sa pare. Kinakasihan lang tayo talaga ng talino ng Panginoon Diyos. Without that, mahirap po. Yes. Yun po yun. Thank you po, Lord. Bukas, ano na naman kaya? Kaya bukas yung lecture, dun nakabatay. Pero ang problema nga, natakil na natin yun eh. Kasi, Ay, opo. prelude. So, tingnan na lang natin. Sige. Ayan. Good evening, Tata Bert. Ikaw Good po, kamusta? evening, Senyor and Anje. Sa inyo dyan, kumusta naman yung traffic sa inyong lugar? Sa amin, grabe. Dito sa Paranaque, grabe. Oh, ewan ko sa inyo. Basta ako, wala traffic. Dito lang ako. Wala ako sa buhay niyo. Ito lang kasi. Ayan. Sino ba naman gaganahan lumagan Opo. pagka ganyan ng ano? Lumakan pwede pa, mas mabilis pa, Tata Bert. Kesa mag-ano pa. Christmas rush. Yes. Ayan. Yeah. Parang nakakapagod, no? Opo. Nakapagod nga magbalot. Ang dami na palang bilang balot. Ayan. Pagtapos niya 10 ton ng basura. Yan. So, ano pa ba? Yes. Tataas ang gasolina. Mm. Sa next, ano? Ano ba ngayon? Martes, tumaas na. Tumaas na yun. Martes pala ngayon, tumaas na. So, yun. Ano pa ba? Isang kilalang galing ako ng aktor. Kaya nga, sinasabing nag-commit daw ng suicide.
Si Ronaldo Valdez. Pero nagkaroon tayo na access na yung video, no? I doubt, no? Siyempre, pero police pa rin ang mananaig dyan sa kanilang investigasyon. No? Kasi, basta marami akong question. Kesa sagot, no? Ganyan. Mga eksperto lang ang makakasagot. Kaya nga question yung atin. Hindi tayo nagmamagaling. Pero siyempre, igalang natin ang pamilya, yung decision ng pamilya. Ang naglabas yung pulis made it in public. Yan. Tapos, nagkaroon tayo ng video na nakita natin siya. From yung video ng kinuha siya, marami tayong question. Pero sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ang makakalam lang ng katotohanan, yung Diyos talaga. Okay. Yung paglabas ng video niyon, sino ang naglabas noon? In the first place. Hindi ko alam. Hindi rin natin Hindi ko alam. Kung sino yung ugat. Hindi ko alam. Pero ako, ang intention ko, sinend ko sa ibang just to make yung usapan ko yung prayer for the soul. Yan. Kaya yun din yung nilagay ko sa atin, prayer for the soul. Actually, hindi rin naman sa atin ang galing yun. Sinend lang. Masalimuot yun. Okay. Kaya nakikirami po kami. Yung marinig ko nga yung balita, hindi ako makapaniwala. Si Doc! Patay na talaga si Doc! Oo nga, Mukha ni Doc. Dahil bilib ako sa actor na yan. Magaling siya mag-portray. Mahirap man na karakter, mahirap na taong inaan niya. Or mayaman. Magaling O kontrabida. Oo. Kaya. Magaling. Bida ka. Kaya. Nasasabi natin na isa siya sa matatawag na Veterano. pinakamagaling na aktor na Pilipino. Kaya pagdasal po natin na sana yung katotohanan po talaga yung resulta ng investigation. Ayan. Hello po sa ating 12 viewers. Merry Christmas, Miss Linda, Ate Connie, Ate Judy, Mamita, Kuya Arthur, Miss Luisa Fugata, Ate Nara, Ate Ginay, and Celestial Being. Merry Christmas po. Ay, si Bonita yan, di ba? Yes. Merry Christmas. Mainit-init ang Pasko nito. Kasi yung kanilang bagong love team. Yeah. Ako nag-iwalay na si Katniel. Oo. Ito. Sila Going strong. going strong. Congrats. Ayan. Papuba. Pero kung ako sa inyo, mag-baby kayo. Yeah. Para masaya. Yes. Tapos, may nabasa ko sa inyo yung Vatican. Hindi ko po maintindihan. Sinasabi nila na bless daw yung same-sex marriage. Ano po bang ibig sabihin nun? Pero hindi sila pumapayag dun pa rin sa kasal. Yung kung bless, wala namang problema to sa blessing. Kasi you can bless anybody, any religious item. Kung yung wala nga buhay, binibless mo So, it's just a blessing. Okay lang naman. Okay lang naman. Yan. Kasi, ang pagiging bakla o tomboy, para sa akin, hindi naman kasalanan yun. Ang kasalanan pa rin talaga yung hindi ka magmahal ng iyong kapwa. Yan pa rin yun. So, ano pa ba? Wala na pong mga pamalit sa bangko, mga bills. Walang bago. Walang bago. Kaya mag-taste tayo sa luma. Tapos lucky color, nagkakagulo, basta ako, steady ako sa punsoy na lucky color. Tandaan niyo bago pa magkalat yung mga nagmamagaling na kung sino-sino, may batayan na yan yung punsoy, may chart kasi yan. Okay? At ang base ng mga chart niyan ay yung mga elemento, mga So, ang sinasabi dyan, yung wood and earth element, yung is green. Ang kukulit nila, may apricot, may bahala kayo. Bahala kayo. Basta, I will stick, to the emerald green or spring green. Whatever shade ng green will do. Yan. Baka hindi lang maubos yung t-shirt nila.
Kaya, Kaya gusto ipilit, no? Ayan. Basta po, pag punsoy po ang pinagbasihan, yan. Ang ilalabas po ng punsoy po ay green. Yan. Ngayon, kung iba po yung panggagalingan, halimbawa po, Amerika, hindi po panggagalingan po ng punsoy po yun dahil po ang panggagalingan po ng punsoy ay China. Okay. O yung hindi po east kundi yung west, di ba? Kasi may chart po yan eh. Yung daming magugulo, makukulit. Bahala kayo sa buhay nyo. Lately, may narinig pa ako, peach. No? Anong kulay ba yung peach? Apricot din. Apricot din po. Yeah. Una-una, hindi primary color yun eh. Eh, bahala kayo. Basta ako green ako. Ayun. Emerald green. Emerald, yes. Yun na nabili yung t-shirt. Tsaka may logo kami. Oh. Wala kayong logo. Si Mark na marunong, andito kanina. Oh, nilagay nyo na lang pampaswerte dyan na ano ah. Natatak eh ba? Siyempre. Siyempre. Laging una. Yeah. T-shirt nga kayo, wala naman kayong logong pampaswerte. Pero parang lugi ako. Ako naglabas nun eh. Parang wala akong komisyon na nangangabitahan kahit magkano. Basta pag senior, ikaw nag-uumpisa. Kaya lang. Walang kita eh. Talagang for free. Wow, balik naman sa'yo yan, senior. Hello, Kuya Ente. Merry Christmas. Yeah. Merry Christmas, Ente. Yeah, nakabiyahe kami ng safe and sound. Thank you po. Pero natanggal natin yung wire ng aircon. Galit na galit ako. Nung wala yung aircon ko, talaga Enteng the Great. Pero okay na, okay na. Sir Joseph, kamusta po? Ay, Joseph. Yan. Sina, Nathan Choi. Mukhang maghahabol ng tawag dito, ng stock si Direk. Oh, Mukhang ubos yung stock niya eh. Ubos ba, ubos? Ubos. Parang gusto nilang sumaswerte, no? Parang si Joseph lang maswerte, tsaka si Direk eh. Sila lang kumiki. Parang ako eh, wala swerte-swerte. Yan, senior. Puro sa gastos. Si gastos ako eh. Yan. Kano hinihingi ng isa, laki eh. Malulumpo ako eh. Pero bahala na sila. Ayun, alam ko na kaya ba't ako pag napagod? Sa laki ng gastos ko. Kayo. Oh, ito pa. Yan yung ramdam mo pag marami kang pamilya eh. Yung sa Regina. Ayan, from Ate Gina. Yung akin, senior, di aabot ng New Year, pero abot sa Chinese New Year. Ano ba yun? Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi maaga lang natin nilabas dahil nga magkakaubusan ng green. Yan. Yung apricot na yan, huwag kayo maniwala dyan. Ala kayo sa buhay nyo. Basta I will stand with green. Yes. From Ate Gina ulit, maglalabas po ba kayo ng chart ulit? Oo, kasi yun. Yan yung iniisip ko eh. Gusto nyo ba maglabas ako ng chat? Oh, no, Kasi, kasi yung chart po namin, good for 12 months, no? Doon po nakalagay yung mga may X, which is negatibo po kayo nun, which is yung check, positibo kayo that month. Yes. Based on the birth month. Per month. Okay. So, sige, survey tayo kung may magsasabi ng wag na maglabas. Yeah. Ay, kung ano naman, yung pinaka-maswerteng month na lang. Para Pinakaswerteng man. Parang malabo yun. Kasi, there's no such thing. Merong lumulusot talaga na Perfect check. perfect check, no? Pero, kasi polarity talaga eh. Pag nasa mundong ibabaw ka, may umaga, may gabi. May magandang mangyayari, may pangit na mangyayari. May tuwa, may lungkot. May halakhak, may luha. So, yun talaga yun eh. Yun talaga yun eh. Hindi natin maiiwasan yun. So parang tingin ko gusto niyo naman. Pero baka kasi merong, alam mo yun, yung takot na takot. Di ba? Hindi ko alam eh. Basehan yan eh. Bahala na.
Guide, para guide daw po ng lahat from Ate Gina. Sige. Comment kayo tungkol sa check tsaka X. Yan. Sa akin yun din talagang, parang nagsisilbing guide nga eh. Yes. So, ano nga? Maglabas. Maglabas. Ikaw? Maglabas din po. Ako din, maglabas din. Ikaw? So, wala pa nagsasabi. Huwag na maglabas. Malamang si attorney yan. Makontra lang. Makakontra lang. Correct. Sira ulo sa lahat ng abogado yan. Makakontra lang. Expect nyo na yan. Kukontra yan. Ulul yun eh. Aba, Kisha Munar is watching. Ba, si Keisha. Ano, Keisha? Magpa-party na kami bukas. Wala ka pa. Bahala ka sa buhay mo. Ate Brenda. Wow. Hello. Thank you pala po sa ating mga sponsor, yung tumutulong. Thank you. Banggitin ko na lang yung mga nasa malalayo, no? Kahit malayo kayo. Tapos yung maagang nagpadala na napakalaki. Thank you din po. Thank you po. Marami pong salamat. Yan. Si Tata Bert na lang po talaga walang padala. Meron. Meron naman pala eh. Hindi, actually marami. Marami nagbibigay. Huwag na kayo isa-isahin. Bahala kayo. Hindi naman ako Basta lahat po na magre-regalo sa akin, thank you. Pinagdadasal ko kayo na sana yumaman kayo. Yeah. Ano ito nasa bulsa ko? Kapal. Ang bumila ni, nilaki na. Paano ko pa? Hindi na ba? Sa bulsa ko ito. Ikaw ang ilaw. Ikaw ang ilaw ng buhay. Okay. Sige. So, ano pa, Tata Bert? Kasi magbabasa lang naman tayo. Wala tayong masyadong itatakel sa dahilan. Palit-palit lang naman sila. Ng pero kailangan basahin. Kasi hindi tayo makakarating sa patutunguhan natin. Saka maaaring may mga katanungan pa rin sila na may connection. Ikaw ba may tanong? Ako, so parang wala pa naman. Wala ka naman tanong. Hopefully, mayroon mag-pop out naman. Sige, ano ba? From Ate Gina, sarap ng tawa ni Tita Linda. Ayan. Laban na tayo. Ay, Gina, imbitado ka sa party ng Oo. Villa Alessandra. Paano yan? Kakain ka na lang namin. Saka yung regalo mo, tatago na lang natin. Opo. May gift eh. Oo, hindi. Dapat kasama mo na yun. Saka yung cash niya. Kasi may nag-rent nga nung the whole area eh. So, yun yun. Yun yung sinasabi kong mga potential. Hello, Auntie Marina. Kamusta po? Miss Tin. Ayan. Asawa ni Nathan Troy. Mga ninong at tina, question ko, no? Ngayong Pasko, no? Obligado ba mga ninong at tinang na magregalo? During Pasko, kahit anong Pasko. Obligado. Parang Hindi nakagawi naman siya. ako kasi. Oo, sa Nakagawi. tradition. So, obligado. Hindi po obligado. Tradition. Ano ba tradisyon tapos hindi obligado? Ano ka ba? Pareho ko lang ba yun sa inyo? Hindi. Ano yung stand mo nga? Kasi nasabi mong Ako tradisyon, di obligado yun. Tradisyon eh. Ibig sabihin kinagawian na magregalo. So, ibig sabihin, naniniwala kang dapat magregalo. Ano? Ang gulo mo eh. Pero yung totoo, senyor, ako hindi obligado. So, kurikot na ninang to. Grabe. Gawi ka. Ako obligado. Ako din. No, para, actually kasi para masiyahan ng lahat. Correct. Yun. Yun ang sa akin. Magbigay ng kasiyahan sa lahat. Yun yun, kaya parang obligado. Kahit small things. Kaya ang ireregalo ko sa'yo, small thing. Okay lang yun. Ayan, from Miss Tin, obligado kapag pinuntahan sa bahay. Dapat Ako nga kasi, ang pinaka-highlight ng Noche Buena namin, yung bukasan ng gift bago mag-Noche Buena, bago kumain, bukasan ng gift. Kaya wala si Keisha Munar, Oo. so yung regalo niya mapupunta sa iba. Ay, naku, siya.
So, tinatanggal ko na yung mga pangalan niya. Dahil wala siya. Yan. So, sorry ka na lang. Simula bukas, biregaluhan na eh. Tita Herb, umanda kayo. Mamimigay daw yun. Sabi na sa akin. Mamimigay ng problema. Pipila raw tayo, pipila sa Sige, usap na lang muna tayo. Mamaya tayo magbasa kasi dire-diretso lang naman. Tapos, ilalabas yung bato bukas. yun. Yan. Pwedeng hawakan. Premyo ko yun dahil nabuo ko 1 taon. Yan. Parang ano, yung pagmotor ko, parang ako lang kasi yung dapat makabuo. Kasi akala nila buo nila eh. Tapos nang-chinek nila 11 months lang. Tulad ni Lino kasi si Lino nag-drive. Sabi ko, oo nga, nakalimutan ko kasi may one time na nagmotor ako. Ikaw lang mag-isa. Ako lang mag-isa, solo ride. Yes. Alas 12 ng tanghali ako umalis. Balik ako ng gabi. Kinabukasan, vertigo ako. Sakripisyo tsaka effort. Yan. So, ano pa ba highlight? Tapos may mga giving bukas. Ayun. Merong exchange gift. Siyempre, may regalo lang. Baka maki-exchange gift yung wala namang cake. Bahala kayo sa buhay. So, ano pa? Wala na. Mga color team. Oy, color team ha. Bahala kayo. Mag-practice. Tayo ba? May sayaw tayo ha. Oo, orange. Meron na. Totoo yun. Sinend ko na sa inyo eh. Practicein nyo na yun. Nauna na orange. Oh. Ano ba? May motif pala po ha. Naka eyeglass o sunglass. Pero pag naka-eyeglass kayo, lalagyan nyo ng ano? Design. Yes. Kung sunglass. Asa ba yung kimi? Pero nga yung kimi. Irabi mo kimi. Alam ni May yun eh. May theme. Ito lang, lagay. Pwede! Design pa rin naman eh. Hindi ka matuso. Oo. Ikaw lang naiiba. May sundress naman ako eh. Hindi, para design. Kailangan ng design. Ano pa? 20 viewers. Ang pinakamasayang Christmas sa Pilipinas eh. Ay, oo. Opo. Totoo Ba na. nakarating ka na ba sa ibang bansa? Hindi naman, pero makakakita mo naman sa ano eh. Pero parang maganda yung White Christmas, yung umuulan ng snow. Yeah. I'm dreaming of a white Christmas. Punta ka sa Star City. Pagpasok mo sa yelohan doon, paglabas mo, may lagnat ka. Kasi lamig, lamig, tapos init ulit. Sakit ako doon eh. Okay. So, ano pa? Yan. Ano pa mga tanong nyo? Ano ang karaniwang hinahanda sa inyo pag Pasko? Ito na lang mga gift sa Pasko. Yan. Pag relo po ang binigay sa inyo, kailangan putulin nyo yung ribbon. Ay, lagyan nyo na ribbon. Tapos bago buksan, kailangan putulin. Para, kasi signify time, parang iiksi yung time. Pag sapatos o tsinelas, alam nyo na. Testing mo, suit mo. So, sa mga volunteers, Ganyan. Meron na si May kung gano'n. Oo. Ganyan sila. Okay. O may idea na kayo ah. yan ang idea. Okay. Suot mo kay Tata Bird. Suot mo nga, huwag mo tanggalin yung salamin mo. Talaga pa rin. Huwag mo tanggalin. Kasi nga mahirapan ka, malabo mata mo eh. Papatong mo. Kakalumuwang. Hindi ko yan, napakalumuwang eh. Ayan. Yan. Tata Bird. Oh, diba? Ang pogi mo. Picture mo si Tata Bird. Pakita mo sa kanya. Hindi niya kita. Picture mo direct. Yes. Ang cute. Baguette. Seriously, tatay mo. Nagmurang kamyas. Baguette. Ulan. Ayun nga. Oh, diba?
Rudolph. Rodolph, the old. Oh, No, sorry. The old. Lagi ko niloloko si Carlo. Diba? Ganda na to. Bagay po. Tatabi. Bagay kay Tata Bird. Parang hindi naman. Ayun. Okay. So ano pa ba? Tapos yun yung mga bata, no? So, hindi natin ma-invite ang lahat. Kasi po, yung mga bata, para sa poor children yun, na selected few para maasikaso natin, para hindi topsy-turvy. Kaya nakatago po yung date. Christmas party natin, exclusive din po yun para sa mga volunteer. Sinabay na rin natin yung Billy Alexander Group, tsaka sinabay na rin natin yung grupo ko ng construction. So, yun na yan. Sabay-sabay na yan. Para isahan na lang. Para isa na lang. Pero yung bukas, Christmas party ng mga pasyente. Pasyente. Ayan. At sa mga pasyente na attend, kung gusto nyo mag-join sa exchange gift, magdala na rin po kayo ng gift ninyo. Siyempre, paano sila magjo-join kung wala silang gift talaga ito? Exchange nga eh. Ayan. From Ate Gina, masaya lang po sa umpisa ang snow, pero katagalan po, hindi na. Ay, gano'n. Oo nga. Ay, try nyo, no? Pag may snow, yung pag may bakal, dilaan nyo. Ay, hindi ko alam na maaalis. Diligid yung dila. Ganun ba? Tuklap yun. Okay. Tita Nati Antonio. Hi, Nats. Nati, ano ba? Kailan ka ba magbibigil? Opo. Huwag ilubugan sarili sa lungkot. Yan. Sumama sa mga buhay. Yeah. Huwag sumama sa mga patay. Ay, di. Anyway, I've been there, no? Kung gusto mo magluksa, bahala ka. Choice mo yan, eh. Choice mo yan. We will not pamper you. Okay? You just have to, may choice ka eh. May choice ka eh. And that choice will be coming from you. Okay? Ayan. Masaya ang Pasko. Bukas masaya, di ba? Kahit iwan mo naman si Belo, andun pa rin pag-uwi mo. Di ba? Hindi maaalis yun. From Ate Gina, ang white snow po nagiging putik sa katagalan. Ay, gano'n. Ganun ba? Sa Palabero, sa kanila Europe yun. Denmark. At least dito, yung putik nagiging putik. Putik. Okay, ubasa na tayo. Kung may mga tanong na lang sila, baliktad na natin. Okay po. Ayan. Ayan po. Pagbasa mula sa ikalawang libro ng mga hari. Okay. Dire-diretso mo na lang 16, 17, 18. Sige, basa niya. Pagbasa mula sa ikalawang libro ng mga hari, chapter 16. Ang paghahari ni Ahaz sa Juda. Nang 17 taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remalias sa Israel, si Ahaz na anak ni Jotam ay naging hari ng Juda. 20 taong gulang siya nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 16 na taon. Hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos niyang si Yahweh sapagkat hindi niya sinundan ang mabuting halimbawa ng kanyang ninunong si David. Sa halip, ang sinundan niya ay ang masamang halimbawa ng mga naging hari ng Israel. Ipinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ito'y isang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Nagdala siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Ang Juda ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ni Haring Peka ng Israel. Kinubkob nila ang Jerusalem ngunit hindi nila ito magapi. Nang panahong iyon, ang Elat ay nabawi ng hari ng Edom. Naitaboy nila ang mga taga-Juda. Mula noon, ang mga taga-Edom na ang tumira roon. Samantala, si Ahaz ay nagpadala ng sugo kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria at kanyang ipinasasabi. Ako ay tapat mong lingkod.
iligtas mo ako sa mga hari ng Syria at Israel na sumasalakay sa akin. Tinipon ni Ahaz ang lahat ng makita niyang pilak at ginto sa templo ni Yahweh at sa kapangyaman ng palasyo at ipinadala sa hari ng Assyria. Dininig naman ng hari ng Assyria ang panawagan ni Ahaz. Sinalakay nito ang Damasco, dinalang bihag sa Kir ang mga taga roon at pinatay si Haring Rezin. Nang magpunta sa Damasco si Ahaz para makipagkita kay Tiglat-Pileser na hari ng Assyria, nakita niya ang altar doon. Pinaguhit niya ang plano nito at ipinadala sa paring si Urias. Ginawa naman ni Urias ang altar ayon sa plano ni Haring Ahaz at ito'y ipinatapos niya bago makabalik ang hari. Pagdating ng hari mula sa Damasco, pinagmasdan nito ang altar. Nilapitan niya ito, umakyat siya sa mga baitang at nagsunog ng handog. Inilagay rin niya ito ang handog na pagkain butil, ibinuhos ang handog na inumin at iminisik ang dugo ng handog pangkapayapaan. At ang dating altar na tanso sa harap ng templo ay ipinalipat niya sa gawing hilaga ng bagong altar. Sinabi niya sa paring si Urias, Lahat ng handog ay sa malaking altar. Ang handog na hayop sa umaga at ang handog na pagkain butil sa gabi. Ang hayop at butil na handog ng hari, pati ang gayon ding mga handog ng mga tao. Ang handog na inumin ng mga tao at ang dugo ng lahat ng handog, pangkapayapaan at ng mga hain. Ang altar na tanso naman ay gagamitin ko sa paghahandog na kailangan sa pagsangguni sa mga Diyos. lahat ng utos ni Haring Ahaz ay sinunod ng paring si Urias. Sinira ni Haring Ahaz ang mga patungang tanso at inalis ang mga palangganang naroon. Inalis din niya ang malaking tangke na yari sa tanso sa patungan nitong mga bakang tanso at inilipat sa isang patungang bato. Ipinaalis din niya ang trono ng hari sa bulwagan ng templo at ipinasara ang daanan ng hari papunta sa templo ni Yahweh upang pagbigyan ng hari ng daanan ng hari. Pagbigyan ng hari ng Assyria. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Ezekias ang humalili sa kanya bilang hari. Chapter 17. Si Haring Osias ng Israel. Nang 12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Osias na anak ni Ela. Siya'y naghari sa Samaria ng 9 na taon. Bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Nagpasailalim sa Assyria ang kanyang kaharian at pinagbuwis taon-taon. Natuklasan ni Haring Salmaneser ng Assyria na si Haring Osias ay hindi tapat sa kanya. Ito'y nakipagsabuatan kay Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad ng buwis. Kaya ipinadakip niya si Haring Osias at ipinabilanggo. Ang pagbagsak ng Samaria. Nilusog ni Salmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang 9 na taon ng paghahari ni Osias, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalad sa Hala, ang iba'y sa Ilog Habor, sa Gosan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa paghihirap ng Paraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga Diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Naglagay din sila ng mga haligi at mga rebulto ni Asherah
sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Doon sila nagsusunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil sa mga kasamang ito. Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na ipinagbabawal ni Yahweh. Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, Talikuran ninyo ang mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa utosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang kanyang mga utos. Sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa'y ipinagbawal na ni Yahweh. Nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 guyang metal. Iginawa rin nila ng rebulto ang Diyos-Diyosang si Asherah. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. Sinunog din nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnay sa espiritu ng mga patay. Nalulong sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis ang napuot sa kanila si Yahweh. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Juda. Ngunit hindi rin sumunod ang Juda sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at tinularan nila ang mga kaugalian ni Israel. Itinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malulupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupit. Matapos paghiwalay ni Yahweh ang Israel at ang Juda na kaharian ni David, ginawa ng Israel na hari si Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ang nag-udyok sa Israel na talikuran si Yahweh at gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Tinularan ng Israel ang mga kasama ni Jeroboam at hindi sila nagbago kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Assyria kung saan sila ay nanirahan mula noon. Nanirahan sa Israel ang mga taga-Assyria. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia, Kuta, Ava, Hamat, at Sepharvaim. Nang bago pa lamang sila roon, hindi sila sumasamba kay Yahweh kaya sila'y ipinalusog niya at ipinalapa sa mga leyon. May nagsabi sa hari ng Assyria, Hindi alam ng mga taong pinatirhan mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito, sila ay ipinakakain niya sa mga leyon. Kaya ipinusundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dinalang bihag at pinadala sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupain iyon. At ibinalik nga nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel. Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana sa mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita. Si Sukot-Benot ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia, si Nergal ang ginawa ng mga taga-Huta, si Asima ang sa mga taga-Haman, si Nibkas at Tartak ang sa mga taga-Abas, si Adremelech at Anamelech naman ang sa mga taga-Sepharvaim. Nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. Sinamba rin ng mga taong ito si Yahweh at sila'y pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang mga pari.
at ang mga ito ang naghahandog sa mga dambana sa mga sagradong burol. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, tulad ng kaugalian sa mga bansang pinanggagalingan nila. Simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan. Hindi rin nila sinusunod ang mga tuntunin at kautosang ibinigay sa mga anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na Huwag kayong sasamba. Yahweh. Oh, sorry. Yahweh. Sorry. Ulitin ko lang. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Niyuyukod o maglilingkod o maghahandog sa kanila. Ang sambahin ninyo ay si Yahweh, na siyang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan. Siya lamang ang inyong paglikuran at hantugan. Sundin niyo mabuti ang lahat ng mga utos at tuntuning ibinigay sa inyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos at huwag ninyong kalilimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo. Si Yahweh lamang ang inyong sambahin at iniligtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Ngunit ayaw nilang sumunod, kundi nagpatuloy sila sa dati nilang mga kaugalian. Sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang kanilang ginagawa, maging ng kanilang mga kaapo-apuhan. Chapter 18. Ang paghahari ni Ezekias sa Juda. Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Oseas na anak ni Ela, naging hari naman ng Juda si Ezekias na anak ni Ahaz. Siya'y 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Ipinag-iba niya ang mga tampana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehustan, sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda na unaman o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa utosang binigay ni Yahweh kay Moises, kaya't pinatubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Natalo niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Nasakop ang Samaria. Ang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-7 naman ni Oseas sa Israel, kinubkob ni Haring Salmaneser ng Assyria ang Samaria, at nasakop ito pagkaraan ng 3 taong pagkubkob. Noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Oseas sa Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria, dinala sa Assyria at pinatira sa Hala, sa Ilog Habor na nasa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moises na lingkod ni Yahweh. Kinubkob ni Sennacherib ang Jerusalem. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Juda na napapaligiran ng pader. Kaya si Haring Ezekias ng Juda ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Haring Sennacherib ng Assyria na noon ay nasa Lakis. Nagkamali ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo. Huwag mo lang kaming sakupin. Dahil dito, sila'y hiningan ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak
at 1,050 kilong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa kabangyaman ng palasyo at ibinigay kay Sennacherib. Pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo at sa mga poses sa pintuan ay tinuklap niya at ibinigay din sa hari ng Assyria. Mula sa Lakis, ang general, ang pinuno ng mga lingkod at ang pinuno ng mga tagapagbigay inumin sa hari, kasama ang maraming kawal, ay sinugo ni Haring Sennacherib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Pagdating doon, humanay sila sa may daluyan ng tubig mula sa tangke sa taas sa may daan papunta sa lugar na pinagtatrabahuhan ng manggagawa ng tela. Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni Hilkias at tagapamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari at si Joa na anak ni Asaph at namamahala sa pagtatago ng mga dokumento. Sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria, Sabihin ninyo kay Ezekias na ipinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Sabihin din ninyo sa kanya na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghihimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ang Ehipto ba na parang balintong gold na kung hahawakan ay makakasakit? Hindi rin niya maaasahan ng tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinagiba na niya ang mga altar nito? Hindi ba't sinabi niya sa mga taga-Huda na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba? Kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Kung sa mga karwahe at mga kabayo ng Ehipto siya aasa, paano niya malalabanan kahit na ang pinakamahinang kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa aking salakayan ko ito at wasakin. Sinabi ni na Eliakim, Sebna at Joa sa opisyal ng Assyria, Nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin sapagkat naintindihan din namin ito. Huwag ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lungsod. Ngunit sinabi ng opisyal, Ito'y hindi lamang ipinasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi. Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo, Ipinapasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Ezekias. Hindi niya kayo may pagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniniwala sa kanya kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh. At ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyong papakinggan si Ezekias. Ipinapasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya. At makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon. Hanggang sa mailipat ko kayo sa isang lupain tulad ng inyong lupain na sagana sa butil at alak, sa tinapay at bungang kahoy, sa mga olibo, langis at pulot. Ang piliin ninyo'y buhay at hindi kamatayan. Huwag ninyong paniwalaan si Ezekias kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon na bang Diyos ng alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Ang Samaria ay nailigtas ng mga Diyos ng Hamat. Mali. Ang Samaria ba'y nailigtas ng mga Diyos ng Hamat, ng Arpad, ng Separbaim, ng Hena at ng Iba?
nang lusubin ito ng aming hari? Kung ang bayan nila ay hindi nailigtas ng mga Diyos na iyon laban sa aming hari, paano nang maililigtas ni Yahweh ang Jerusalem? Hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao sapagkat iyon ang bilin ni Haring Ezekias. Pinunit ni Sebna, Joa at Eliakim na anak ni Hilkias ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Ezekias. Isinalaysay nila sa hari ang sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria. Ito po ang salita ng Diyos. So, salamat sa Diyos. Salamat po. Pwede niya natatabag na. Kasi nag-iba Tama yung naman. meaning eh. Tama naman. Nag-iba yung meaning. Naging positive, hindi negative. Tama? Tama. Kaya, kasi na mismo yung but eh. Di ba? Yung question na yan. Okay? So, sorry. Okay. Tama naman. Kaya yung mga ganong glaring na mali, kahit one word, na mag-iiba yung meaning, the whole context, hindi pwedeng pabayaan. Okay? So, yeah. Pero humihingi tayo ng dispensa. Yeah. So, anong tawag dito? Hello, Mark Kenneth. Balikanta. Good evening. Merry Christmas. Kamusta ka, Mark Kenneth? Ayan. Kamusta ang iyong Pasko? Ayan. Hello po kay Miss Angelita Bakubak. Ayan. Na hindi po si Tita Hiling. No? Kasama ni August yan. Meron yung sa inyo, ang galing nyo po mag-explain, madami po natututunan. Maraming po salamat. Actually, salamat po sa Panginoon. At nagagamit niya po ako, ang aking bibig, sa pagpapaliwanag po at naiintindihan po ninyo. So, salamat po sa Panginoon talaga. Ayan. Kasi kung ako po ay simpleng tao lang, wala po tayong mapapaliwanag. Ayan. Glory to God. Ayan. In the highest. Okay? So, ayan po. No, dito po, no, sa mga nabasa, meron din mga, dito galit na galit yung Diyos sa pagsamba ng Diyos-Diyosan sa tatlong, yung tatlong talata na kung saan iba-iba na yung mga hari. Pero iisa, no? Pero dito nga, may nabanggit yung tungkol kay Moises, yung tansong sunugan ng hugis ahas, no? Diba? So, nagawa rin kahit si Moises, no? Yun nga yung mga bagay-bagay na hindi mapapasubalihan na nag-uutos din ng Diyos ng mga wangis nang lumilipad, gumagapang, o lumalangoy sa tubig. Sa mga alayan, sunugan. So, siya mismo yung nagpapagawa. Natatandaan ninyo yung kabangalan ng tipan eh. Diba? Si Yahweh nagpagawa, binigay ang sukat, pero may dalawang anghel na nilalang din ng Diyos na anyo, di ba? It is against yun sa sa kanyang sinasabi na huwag niyong sasambahin. Yan. So, ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga? Huwag sasambahin o ano. Pero parang may mga hugis na ganun din. So, the word kasing pagsamba is hindi literal na tinitake ng mga tagapagbasa, tagapagpaliwanag. Literal nilang tinitake yung pagsamba, yung pagsamba ng tao sa mga bagay-bagay na nilikha. Meaning, yun yung kanilang pinagsasambahan. So, pero nagpapagawa rin ng Diyos sa mga bagay-bagay na may kakabit, no? Tulad nga nung kaban ng tipan, may anghel sa ibabaw yun, di ba? So, ayun yung mga question ko. Medyo mali yung interpretasyon sa samba. Kasi, hanggang saan ba yung, ano ba yung kaibahan ng sumamba kasi katulad ng kaban ng tipan gamil. Andun yung andun yung Ten Commandments, andun yung staff ni Aaron, andun yung manna from heaven, no? So, mga gamit din yun, no? So, may mga question may mga question ako, ano ba talaga? Para sa akin, nilinaw lahat ni Kristo yan sa bagong tipan. Na ang tunay talagang pagsamba, no? Ay hindi naman yung pagluhod, di ba? Kasi lahat ng pastor, pare, maging ako, nakaharap ako sa mga tao, yumuyukod kayo, nagdadasal. Pero, sama-sama tayong nananalangin. Yan. At hindi nyo ako pinagsilbihan kahit kailan. Di ba? Hindi kayo nag-donate
para sa akin. Actually, anong tawag dito? Kaya nga po nagkahanap buhay tayo, nagtatrabaho. Nagugulat nga sila eh. Ikaw pala si senyor yung ano. So nagugulat sila. Bakit ako yung nagtatrabaho? Kasi nga, wala namang tao na pinapayagan kong sambahin ako. Kahit may mga taong gustong sambahin ako. Tama? Hindi ko ginagawa yon. Ayoko nga magtayo ng relihiyon eh. Kabaliktaran nga eh. So, anong ibig sabihin ng anong ibig sabihin ng mga bagay-bagay na yan? Ako po, no, sabi ko nga, pag ako nagtayo ng relihiyon, pwede yan. Pero ako yung mamimigay. Kabaliktaran sa mga relihiyon ngayon, di ba? So, kaya hindi tayo magtatayo ng relihiyon. Malay mo, manalo tayong 500 million. Kailan ba yun, ate? Ngayon ba yun? Tulog si ate. Namintis natin, hindi tayo nakataya. Kahapon yun, pero may malaki din. May malaki din ngayon. Bale, tatamaan din natin yan. So, ibig sabihin, halimbawa, kung tumama tayo, no? Pero mabilis rin maubos yung kung ikaw magbibigay. Yan. Pero yun yung pangarap ko. Yan. Panimula, di ba? Piso-piso, lahat ng atin. Ba? Sa piso-piso, 1 milyon ang umatid. Meron ka 1 milyon na nilabas. Tama? O, yun yun. So, sa mga tweet, no? Ang ating po dito, no? Marami po tayong tanong na hindi kayang sagutin kasi magsasalungatan. Miski yung si Yahweh dyan. Pero, sabi ko nga po, tinanong ko, magkaiba ba si Yahweh dyan tsaka yung Ama ni Kristo? Which is naguluhan kayo doon. So, ang sagot ko ay oo lang. Nagkaroon lang ng transformation ng mga pagbabago o mas sinimplify yung turo at direct ang tinuturo ni Kristo kung paano sumamba sa tunay na Diyos. Yan. Labas sa relihiyon. Yun po yun. Okay? Sige, ano pa tanong nyo? Kung may tanong kayo. Dito may nababanggit, napuna ko lang, no? May nababanggit na Syria, may nababanggit na Assyria. Magkaibang bansa ba yun? Hindi ko alam, no? Pero Assyria. alamin natin, no? Assyria. Assyria. Kasi iba ang tawag sa Syria nung unang panahon, eh. Yan. So, alamin natin. Ayon kay Mr. Google, yan. Magkaiba daw po yun, no? Assyria po ay Mesopotamia, between Tigris at Euphrates, no? Yung Syria po, hindi po yung Syria po na alam po natin ngayon. Yan. Kasi po, ang Syria po nung unang panahon po ay Aramea, yan, Ebernari. Yan. So magkaiba po 'yun. Yung Syria kasi is new name 'yun. Ngayon. Okay. Yun po yung sabi. So sige po, ano pa pong tanong? Pero dito sa inyo si Ezekias, siya na yung nag-umpisa na magpatanggal ng mga dambana, di ba? So meron pa rin kahit papaano mabuting hari na masasabi natin. Okay, so yan yung tanong. No? Ang pagpapatanggal ba ng mga dambana, nung unang panahon is mabuti kay Yahweh, kinalulugod ni Yahweh. Actually, ganito lang yan eh. Sa makabagong panahon, no? Yung gibain mo yung pinaniniwalaan ng ibang relihiyon. Halimbawa, yung mga rebulto ng Katoliko, di ba? Mabigat sa loob, no? Sabihin na natin na ako may iglesia ni Kristo ko na tsahin at tsuhin na talaga naman simba na simba linggo-linggo. At yung mga santo namin ay life size. So nag-iglesia ni Kristo, sinunog, tsaka nag-aaway sila ng lola ko. Todong away talaga yun. Sabi nga ng lola ko, ipatayin na lang siya. Well, anyway, nag-iglesia na siya, nag-iba na yung paniniwala niya. Successful pa rin ba siya? The way na successful siya before. Tingin ko, successful naman siya in a way, no? Ng
from Katoliko to Iglesia. It's not because of the religion kaya siya naging successful. It is because yung kanyang attitude remains the same. Kaya swerte pa rin siya. Nakuha niya, nagpalit lang siya ng reliyon, sinunod niya lang yung rebulto, dinurog niya yung mga rebulto, pero nanatili siyang mabait. Mabait kasi yun mabait matulungin. Yun na nagturo sa akin magnegosyo. Unang-unang kaalaman ko sa pagninegosyo, yun na nagturo sa akin Yung bike ko na luma, classified ads namin, nabenta ko ng mahal. Tapos sinuruan niya ako yung kung wala akong mabibenta, anong araw kasi, nagbibenta sa classified ads, kung pwede mag-ahente. So pinopost ko rin. Same item, halimbawa itong telepono to, pinopost ko may-ari, pinopost ko din. Hindi ako yung may-ari, kumbaga ahente lang ako. So mas mataas na presyo. Ako nakakabenta So siya yung nagturo sa akin na pwede yun. So yun. Nanatili siyang successful hanggang sa dulo ng buhay niya. At masaya naman siya in a way. Kahit nag-iba siya ng relihiyon, kasi naging diakonesa babae yun Naging diakonesa sa iglesia. Pero, naparusahan ba siya? Parang hindi naman. So sa makatwid, sa aking haka-haka at patunay, hanggang nanatili kang mabuti kang tao at matulungin. Matulungin kasi yun Isuswertihin ka kahit ano pang relihiyon ang pasukan mo, gawin mo. Kasi it's beyond religion Di ba? So, ayun yun. From Ate Ginay, magkaiba po ba ang nilalaman ng lumang tipan sa bagong tipan? Or karugtong po ng lumang tipan ang bagong tipan? Okay. Magkaiba po ba ang nilalaman ng lumang tipan sa bagong tipan? Opo. Yung lumang tipan po, karamihan po dyan ay historical nung unang panahon. Mula pa po sa pagkalalang ng mundo, panahon ni Moises, David, Solomon, and so on and so forth. Pero, yung bagong tipan po, doon po nakasulat, ang lahi po ni Jesucristo na siya pong nilalaman ng bagong tipan. The whole bagong tipan po is 4 na libro po yan na pare-pareho naman sinasabi. Kaya pagdating po sa bagong tipan, magiging paulit-ulit po tayo na babasahin. Kasi po 4 na libro na pare-pareho na sinulat tungkol kay Jesucristo na kung saan po, kaya tuloy-tuloy po yan, galing po siya sa lahi ni David. At ang lahi naman po ni David ay galing po kay Abraham. Yan. So, tuloy-tuloy po yan. So, sa makatwid, magkaiba po ba ang nilalaman? Magkaiba po. Kasi po, yung istorya po ng lolo nyo, Ate Ginay, iiba sa istorya mo. So, magkaiba. So, pero continuation niya, karuktong ba yan? Opo, karuktong po yan. Pero karuktong na iba't ibang istorya ng mga nilalang ng genealogy o yung pagkakasunod-sunod po mula kay Abraham, mula kay Adan, na pagkalalang po ng Diyos hanggang kay Jesucristo. So, yun po yun. Yun po yung katotohanan po. Kaya po kinakailangan, sundan po natin na maayos. Yeah. Magandang tanong, Gina. So, yun po yun. So, yun yung aking pananaw, Nag-iba na reliyon, binasag, hindi naman So, sa mga katwid, hindi yung pagsamba sa Diyos-Diyosan Which is nilawanag ni Kristo yun Yung maling pamamaraan ng akala natin mag-alay ka lang ng dugo, ligtas ka na, kahit maging salbahe ka, yung mga ganon. Parang inayos ni Kristo yan. Inayos ni Kristo. Kasi po, bakit ganon? Yung Diyos po, hindi po yung Diyos ang may mali. Yung pagkakaunawa po ng mga tao, ng sinaunang tao, sa pagkaunawa po ng mga makabagong tao, ay magkaiba. Magkaiba po. Yung unawa po. Ngayon po, yung unawa po natin, kaiba po sa mga unawa po ng mga itinuro ng mga sinaunang tao po sa atin. Ngayon po, ngayon pa lang, magkaiba po. So, yun po yun. Pero yung salita ng Diyos, yun rin naman ang pinagbabatayan natin. Pero bakit magkaiba? Kasi po, magkaiba nga ang unawa
ng tao ayon po kung anong pong henerasyon tayo naroon. Pero isa pa rin po babagsakan yan, pag mag-ibig pa rin po. So, Senyor, tanong po, kung mali po ba na gusto mo hanapin yung Diyos pero palipat-lipat ka ng relihiyon? Gusto mo hanapin ng Diyos pero palipat-lipat ka ng relihiyon, kung mali ba yun? Actually, hindi naman mali yun. Pero yun yung parang asong humahabol sa buntot. Habol ka ng habol sa buntot mo, gusto mo ulihin yung buntot mo, di mo kakalangtanga. Kasi, kung mag-aaral ka, no, ikaw mismo mag-aaral ka ng mabuti, makikita mo at maiintindihan mo na isa lang ang gusto ng Diyos mula New Testament, Old Testament, mula kay Abraham hanggang sa dulo, yung mahalin mo yung kapwa mo. Mahalin mo yung kapwa. Yun lang yun eh. Wala nang iba eh. Wala nang iba eh. At pag may pagmamahal ka sa kapwa mo, wala kang kakatakutan. Yung may mga panahon na mag-problema ka, mag-aalinlangan ka, dasal ka lang, tapos pairali mo uli yung pag-ibig, magiging maayos ka yan. Ganyan. Ayan. From Ate Ginay. Yung mga Biblia po na pinamimigay ng iba't ibang relihiyon sa miyembro nila, kaparehas lang po ba ng nilalaman ng bagong tipan? Yung mga nagbibigay po ng Biblia po, no, pag born again, alam ko po New Testament lang ang binibigay nila. Kasi doon sila nakapokus. Yung iba naman po, yung mga protestante, King David's na kopya o CP, no, yung Romano Katoliko po, no, doon lang bukas yung babasahin natin. May question doon, magkakaiba eh. Son of Man, no, yung huling, yung nagpakita ang Diyos, no, nagpakilala, no. So, yung babasahin mo, sinisigurado ko, iba doon sa translate ng iba at translate mula sa English. Kasi nauna yung English bago Tagalog eh. So, magkaiba sa salin. Kasi pag ako nagbasa English-Tagalog, English-Tagalog. So, tapos iba-ibang kopya. So, papaliwanag ko bukas yun. Para sa simbang gabi. May mga tanong ka po ba sa ating viewers? Okay? So, maaaring wala na. Wala ba tayong music? May tanong pa si Gina. Ano tanong niya? Meron po ba tamang Biblia o mali? Meron bang tamang Biblia o maling Biblia? Kasi po, iba-iba pong lingwaya, Ramaik, Hebrew, at ano. So, yung pagkakasalin po sa iba't ibang lingwahe, nagkakaiba po. Sa pagkakasalin po, nag-iiba rin po yung interpretasyon kung literal nating ititake yan as word at hindi statement. Kaya po, mas maganda po, no, kung buong istorya po ang babasahin kaysa word by word, no, verbatim nga ang ibig sabihin. So, magkakaiba po, no. Para sa akin po, no, may tama bang Biblia at maling Biblia? Lahat po ng bagay po may maling bagay, may tamang bagay, pero lahat po yan dapat aralin. Sige lang. Dapat yan aralin. Pag hindi nyo inaral po yan, maliligaw kayo. Maliligaw kayo. So, isa nga pong ligaw na ligaw Marami pong nagsasabing maganda sa langit. Andun ang Diyos sa langit. Makakasama mo lang ang Diyos sa langit. Pero walang gustong pumunta sa langit. Pero pag tinanong mo sila kung pupunta sa Disneyland, sasama sila. Andun na si Mickey Mouse. So, yun po yung isang question ko, talinghaga sa akin. Bakit sa mga nagtuturo na napakaganda ng langit, walang gustong pumunta sa langit? At this moment. So, Tata Bert. Well, ang isang maganda po dito sa ginagawa nating pagbabasa ng Biblia ay nalalaman natin ang mga istorya na nangyari noong mga naunang panahon. May mga hari pala na although sila ay Israelita, ay hindi nila sinusunod yung mga aral na ibigay ni Yahweh. Pagkos, sumasamba sila sa mga libulto at sa mga Diyos-Diyosan ng ibang lahi na matatawag, no?
nagkakaroon po tayo ng kaalaman sa mga bagay na iyon. At napakaganda na yung kaalaman na iyon, base sa kaalaman iyon, nagiging basehan din natin po ito kung ano ang dapat natin pag-iunahan. Sa ngayon, yung aral ni Jesus pa rin, ang ika nga hindi matitinag sa aking puso. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sa akin naman po, importante po talaga na basahin natin kahit puro pangalan po at palit-palit po ng hari dahil mas maiintindihan po natin yung bubuo po sa Biblia. Kasi kung isang pahina o isang kabanata wala, hindi po natin maiintindihan. Ayan ang istorya. Ayun lamang po. Alam niyo po, kaya po maraming hari, maraming pong palit-palit na hari at hindi mabubuting hari. Dahil sinabi na po ng Diyos yan, nung panahong wala pang hari ang Israel. Ang sabi ng Diyos, bakit pa kayo naghahanap ng hari? Gayong ako na ang naghahari sa inyo. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng hari na pagsisisihan ninyo. Dahil ang hari hinihingi ninyo ay tao, hindi perpekto. Mula kay Saul, kay David, kay Solomon, kay Ezekiel, ngayon na natin binabasa. Ang tao po ay hindi perpekto. Ang Diyos po, na siyang nag-ahari bago po kay Saul, ay perpekto. Ginagayad niya na po direkta ang mga taga-Israel para sa mabuti. Katulad din po ng panahon ni Adan, na kung saan ang Diyos po at si Adan at tinuturuan. Ngayon po, tayo po bilang mga tao na hindi perpekto, magsaliksik po tayo. Matakot po tayo kung perpetual truth ang tinuturo po ng isang tao na sinasabi niyang siya lahat. Ako po, hindi ko po alam. Ang talino ko po ay nanggagaling sa Diyos. Pinaniniwalaan ko ang Diyos na pag-ibig ang gusto sa kanyang nilalang. Marami po relihiyon, pero iisa lang po ang salita ng Diyos. Sa isang salita ng Diyos, nanganak po yan ng maraming relihiyon. Ano nga po ba ang katotohanan? Katotohanan po ay pag-ibig na siyang dahilan ng Pasko. Pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya nagkatawan tao, Panginoon, at ng bandang huli ay tutubusin ang lahat sa kanyang kasalanan. Marami pa po tayong pagsasamahan, naway kasihan tayo ng Diyos na mahabang panahon, mahawang buhay, na malakas, ng mga hindi bingi, hindi mga bulag, bagkos nakakaunawa ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ako po si Anthony Vivero para sa AGT. Angel Yanera po. Si Tata Bert po ito. And by the way, bukas nga po pala ay Wednesday. May gamutan po yan. Doon sa mga maagang pumunta, 8 o'clock po yung ating nobina na pinangungunahan ni Tita Herbie Rodriguez. And before the healing, yung lecture po ni Senyor. Patayan niyo po yun. Salamat po. Christmas party bukas. So walang diagnose, nakalabas ang bato, at let's enjoy the day. Yeah. God bless po sa inyo lahat. God bless Thank po. you po. God bless.